Yes, to. Ang ganda din sa nanguping. Sige. So, pupunta nga ako ng Vietnam. Magko-connecting flight ako. Puerto to Manila, tapos Manila to Vietnam. Pagkahatid kay Summer sa school, umalis na nga din ako. Mga 3 p.m. kasi yung flight ko, Air Asia. Tapos, sa pa-Vietnam naman, alas 10 pa naman ng gabi. Pero, syempre, dapat 4 hours before your flight, andun ka na. So, mga 6 p.m. man lang nasa Manila na ako. So, andito nga ako una sa airport dito sa Puerto Princesa. Hand carry nga lang pala yung dala ko. Alam nyo, Cebu Pacific nga pala yung binook ko. Kahit pala hand carry, tinitimbang nila. Dati basta okay yung size ng maleta mo, hindi na tinitimbang. Ayan, pagdating mo sa boarding gate, titimbangin pa talaga. Kaya pag nag-excess ka, additional bayad na naman. Kaya make sure talaga na 7 kilos ito. So, dapat before mag-6 na sa Manila na ako, saktong-sakto lang yung dating ko. Kasi kapag international flight, dapat 4 hours before ng flight, nandoon ka na. Syempre, pipila ka pa sa immigration, mahaba yung pila. First time ko nga pala mag-out of the country, kaya naman super excited si Inday. At ayan, touchdown na nga dito sa Manila. Bali, magta-transfer nga pala ako ng Terminal 2 kasi doon ako mag-departure. So, nagpila na nga lang kasi libre naman yung transfer nila dito. Kailangan mo nga lang pumila. Hindi naman ako nagmamadali, so okay lang. So, kung nagmamadali ka, mas okay mag-commute ka na lang papunta sa terminal mo. Pero ako, malayo pa naman yung oras ko, kaya nagsakay na lang ako para libre. So, after nga pumila sa immigration, mag-check-in at kumuha ng boarding pass, ayan, finally, after a long journey, makakakain na rin si Inday. Gutom much, kain muna ako bago mag-proceed sa aking boarding gate. Ayan, before 10 p.m. ayan, nag-boarding na nga, announce na ng pa-Hanoi. Bali sa Hanoi nga pala ako pupunta. Bali ang arrival ko sa Noi Bai International Airport. Tapos, magsasapa ako, sasakay ako ng sleeper bus. Hindi muna ako magtutour sa Hanoi. Unahin ko muna yung sapa. Binaligtad ko para chill-chill na lang pagbalik sa Hanoi galing sapa. So, mag-sleeper bus ako, sapa. Pagdating ng airport, 5 hours pa yung biyahe sa sleeper bus. Eto na nga, dito na nga ako sa Noi Bai Airport. So, syempre, ang unang gagawin na yan, bibili ng SIM card para may signal ka sa ibang bansa. Tapos, magpapapalit na rin ng pera. Dito mo nga lang mararanasan maging millionaire. Instant millionaire ka dito. Kasi ang tawag sa pera nila millionaire dong. Talagang thousands and millions yung pera nila. Ganun lang talaga yung halaga. Pero maliit lang naman pag kinonvert mo sa peso. So, mas advice nga talaga na may nakaready na kayong Grab app. Kasi kapag sa airport ka lang kumuha ng driver, naku, kukontratahin ka talaga ng malaki. Kaya talaga, Grab is life dito sa ibang bansa. Mas less hassle kung may Grab ka. Ito kasi uso dito. So, mamaya pa nga yung bus, mga 7 a.m., 6 to 7 a.m. So, maaga pa ako nakarating dito sa Hanoi, Vietnam. 4 a.m. pa lang, andito na. So, kakain na nga muna habang nag-aantay ng bus. Ang kagandahan lang naman, malapit lang sa bus terminal to. So, lalakarin lang kapag andyan na yung bus. Pagkatapos ng kumain, naisipan maglakad-lakad. Tabi-tabi rin kasi yung mga dito. May mga bukas naman na ng madaling araw. So, excited nga akong itry itong famous egg coffee nila. Ang sarap. Maninibago ka sa una, sobrang pait. Pero okay lang, ganito yung gusto kong kape, yung sobrang pait. Akala ko nga malansa yung lasa kasi egg coffee. Pero hindi, ang sarap. Bali, nauuna nga pala yung Pilipinas ng 1 oras dito. Ay, malapit na mag 6 a.m. Kaya naman nagpunta na ako dito sa bus station. Dito kasi antayin yung bus. Ito nga pala yung sleeper bus nila. Ayan, up and down siya. Tapos may privacy na rin naman. May cortina, may TV, may saksakan ng charger, may free mineral water. Basta, komportable ka kasi sleeper bus, pwede kang mahiga. Pwede mong buksan or isara yung bintana. Tapos may saksakan din ng charger kung lobat ka na. Pwede ka mag-charge ng cellphone. Yung sapatos, ayan, bibigyan ka nila ng lalagyan. Bawal kasi ipasok yung sapatos dyan kasi naka-carpet nga. Ang ganda ng sleeper bus na to. Talagang may privacy. May una na nga rin dito at kumot. Wrong timing nga itong biyahe ko. Ayan, no, maulan dito sa Hanoi. Sana sa Sapa, hindi. So, matutulog na nga muna ako.
Ganyan nga pala kalaki yan, no? Kasya nga yung dalawa dyan kung nagtitipid kayo sa pamasahe at payat naman kayo pareho, pwede kayo dyan. Ayan, sleep na muna si Inday at pagod. Paggising ko nga, ayan, nature view. Nararamdaman ko ng malapit na to sa Sapa kasi mabundok na, maliwalas na rin dito. Bali, 5 hours nga pala yung biyahe. Biruin mo, bumaba ako ng airport sa Hanoi, tapos nagdiretso na ako ng Sapa. Kaya naman yung tiyan ko talaga, parang gustong sumuka kasi ang layo ng biyahe, 5 hours. Pero okay na rin, inuna na talaga to para pagdating dun sa Hanoi, mga 2 days kasi dito sa Sapa, gagala. Tapos 2 days din sa Hanoi, bali 4 days ang lalaki dito sa Vietnam. After nga ng ilang oras, mga 5 to 6 hours din yung biniyahe, pagod. Ayan, dito nga pala bumaba yung bus. Dito sila nagbababa ng pasahero. Market na nga pala to. So, maglalakad-lakad na nga muna ako dito. Hindi naman ako nagmamadali dun sa accommodation. Pumasok nga ako rito sa may market nila. Ayan, talagang medyo maulan talaga yung dating dito. Maambon. So, ito nga pala yung Sapa, Vietnam. Finally, ayan, lakad-lakad si Inday. Ganito pala yung feeling kapag nasa ibang lugar ka. Yung first time sa'yo lahat. Ayan, pumasok ako dito sa loob. Grabe, ang sarap ng ano nila dito. Dried fruits, pinatikim sa akin. Ito, may mga souvenirs din sila. Pero doon na lang ako bibili sa Hanoi kasi parang mas mahal dito eh. Mas mura doon. So, ito nga pinatikim ako ni Kuya ng dried fruits. Grabe, ang sarap ng mangga. Tapos, basta ang dami kong pinretaste. Kaya naman napabili na ako. Parang first time ko makatikim ng mga ganito. Ang sarap, para lang siyang candy na pero andun pa rin yung juicy at asim ng prutas. Basta ang sarap, wala akong masabi. Tapos, bumili na nga rin ako nitong pang detox. Ito yung nakikita ko sa Shopee. Mahal nga to sa Shopee, pero dito ang mura lang. Pagkatapos nga, yan, naghanap na makakainan. Sa loob lang din to ng market nila. Ayan. Ang uso dito sa Vietnam, yung mga ayan, yung mga sabaw-sabaw. Puro noodles talaga. Soup noodles. Ayan, maulan pa nga dito sa Sapa. Bale, ito na nga yung dulo. Pumasok ako sa market, tas lumusot ako. Ito yung dulo. Ayan yung mga tinda nila. Tapos, nag-grab lang din ako papunta dun sa hotel. Dito nga pala ako tumuloy sa may Phongnam Hotel. Kompleto rito, may massage na rin sila. Ang kagandahan kasi dito, paglabas mo talaga along the street, tabi-tabi na yan mga inuman, coffee shop, kainan. Basta, andito na lahat. Tapos bilihan ng souvenirs, andito na rin. Ito nga pala yung lobby nila. Tapos may mga room service din sila. Yan yung prices ng kanilang mga massage. Ayan, paakyat na nga ako papunta sa aking room. O, diba? Ang kagandahan din kasi dito, tanaw mo talaga yung view outside. Tapos, ang ganda ng interior nila. O, tingnan nyo naman yung bricks nila. Simple lang. So, ang ganda nga ng pwesto sa pinakadulo tong room. Ayan. Okay na rin. Nasa 1,000 plus. I think nasa 1,500 per night dito. Tapos 2 nights nga yung ilalagi ko dito. Ayan, maganda along the, ano lang din, no? Kitang-kita mo talaga yung view. Tapos free wifi na rin. Dumadaan daw dito yung train eh. Kita mo rin dito. Mga hotels din magkakatabi dito. Tapos yung train nga dun sa kapuntang Fancy Pan, matatanaw mo dito. O diba, may balcony pa. Pwede ka magkape-kape dito. Parang Baguio lang ang peg. Nagpahinga nga lang muna akong saglit dahil pagod si Inday. Nanibago ako sa TV nila. Vietnamese yung salita, hindi ko maintindihan. At tinikman ko na nga itong dried fruits na binili ko. Ang sarap. Kinakain ko nga ito habang nanunood. Pahinga lang ng konti at maya-maya lalabas din ako at sayang ang oras. Sulitin ng gala. Nagtimpla na nga rin ako nitong detox. Ang sarap nito. Mahal to sa Shopee pero dito mura lang. Kinagabihan nga lumabas na ako para maghanap na makakainan. Tapos ikot-ikot na rin dito sa town dito sa Sapa. Ayan, ang kagandahan lang sa nabook kong hotel. Tabi-tabi talaga yung mga kainan, coffee shops. Basta dito na lahat. So, dito na rin may mga bilihan na rin ng souvenirs. Ang dami ritong mga massage spa.
restaurant, basta ang dami talaga. Mag-enjoy ka kakalakad dito sa gabi. Saka safe naman dito. Napansin ko mabait na mga tao. Lalo na yung mga grab taxi. Hindi sila maningil. Tapos basta ang bait nila. Ang bait ng mga drivers at mga tao dito. Naglakad nga ako, tumawid ako sa kabilang kalye. Nakita ko tong coffee shop na to. Tatry nga natin yung banh mi. Ayan, 100,000 nga pala yung bill ko. Diba? Ang laki ng bill ko, 100,000. Pero malit na pera lang sa kanila yan. Pero kung babanggitin mo, kala mo ang laki, 100,000. Nasa around 200 pesos lang naman. 200 plus pesos lang naman to. Kasi isang kape lang naman yung in-order ko and isang banh mi. Ang sarap ng tinapay nila rito. Naalala ko sa Palawan, pag nagcha-chowlong ako, may toast, French bread, iyon yung banh mi nila dito. Pero iba ang lasa ng banh mi nila rito. Ang sarap, malayo sa lasa ng banh mi sa Pilipinas. Siyempre, mas original dito, Vietnam. So, ayan nga ang kanilang hot pot, ihaw-ihaw. Eto, nagtingin lang ako sa susunod na gabi dito ako kakain. Nag-take out lang ako ng barbecue. Kinaumagahan, wow, ang ganda ng view from hotel. Diba? Ang ganda na ng view. Mas ma-appreciate mo. Dito dadaan yung train pero hindi ko na makikita kasi nga sasakay ako dun mamaya. Kasi dun ang start ng tour ko sa may Pansipan. Bago nga mag-breakfast, tinignan ko tong taas ng hotel balcony. Ang ganda Ang ganda ng view dito. O diba, pwede ring maligo rito. Ang ganda maligo dito. Tapos tanaw may mga mountains. Ang ganda ng view. Pero hindi na nilalamig ako. Saka naligo na rin ako. Bago ako lumabas ng hotel, naligo na ako. Para diretso kain and gala na. O diba, ang ganda ng view. Nagduyan pa nga si Inday dyan. Wala lang. Nag-video and picture lang. Ganda kasi ng view dito. Pagkatapos ngayon, nagdiretso na nga ako sa kanilang restaurant. Bali, pre-breakfast na nga pala. Tapos buffet pa. O diba, bongga. Ang dami ring pagkain. Siyempre, yung kinuha ko yung mga hindi ko pa natikman. May pho noodles din dito. Uso talaga sa Vietnam. Yung pinagmamalaki nilang pho noodles. Pero ito lang muna kinain ko. Kakaiba yung fried rice nila. Saka yung noodles na yan. Basta, ang sarap lang sa ibang bansa, yung natitikman mo talaga yung pagkain nila. Which is, yun naman talaga yung pinunta ko, matikman yung ibang pagkain. Food trip ba? Ang dami din nilang kape dito. Marami kang choices nagpipilian. May brewed coffee, may egg coffee. Basta, tas pagkatapos nga, ayan, diretso na ako sa train station. After nga kumain, nagdiretso na ako rito sa Sapa Station. Sikat nga pala to sa mga vlogger. Ito talaga yung pinupuntahan. Marami nagpapapicture dyan sa may Sapa Station. So, papasok nga ako sa loob kasi kukuha ako ng ticket. Ticket papuntang Pansipan. Ito nga yung loob nila. Diba? Dito yung kuhanan ng ticket. Siguro maabot ng almost 1.5 din sa peso yung nagastos ko sa ticket nila. Ito yung, ayan, ina-explain yung map. Kasama na yung pagsakay ng train, cable car, papuntang Pansipan. Basta kasama na rin naman lahat. Sinadya ko talagang ipaaga mga 9 AM kasi magandang unahin tong Pansipan. Kasi kapag sa hapon masyadong foggy na. So maganda sa morning talaga siya. Ayan. Buti na nga lang nauna-una kami. Kasi kung hindi, wala talaga akong mauupuan dito sa train. Kaya luckily may naupuan ako. Malapit lang din naman. Di naman kalayuan yung pag-stopan nito. Hanggang na ng view habang nakasakay ka sa train. Tapos, ayan na rin maya-maya. Dito na rin sa station. Dito naman manggagaling papunta dun sa cable car kasi sasakay nga ng cable car. Napakaraming ang turista. Hindi ka rin mauupi kahit mag-isa mo magbiyahe kasi napakaraming Pinoy na nandito sa Vietnam. Magugulat ka na lang halos lahat ng kasabayan mo, mga Pinoy. Tapos ayan sa dadaanan may makikita ng mga pictures, paintings ng kanilang mga culture, mga sinauna, mga famous places nga nila. So, nag-enjoy nga lang ako tingnan isa-isa habang naglalakad. Tapos, papunta nga ulit sa next station naman kasi nga magsasakay ng cable car.
Dito rin talaga ako nag-enjoy sa pagsakay ng cable car. Alam mo yun, yung nasa mataas na lugar kayo, tapos tanaw nyo yung baba, tapos ay para kang lumilipad. Ang ganda, nakaka-enjoy dito. Siguro mga 20 minutes din papunta dun sa Pansipan. Pagkatapos dito, ayan na, nakatawid na sa Pansipan. O, diba, halos lahat may hawak na camera. Ang daming Pinoy dito. Hindi ka talaga ma-out of place. Halos lahat ata Pinoy. Dalawa lang yung APAM. So, ayan. Ito nga sikat sa kanila. Itong pagsakay sa cable car. Ang ganda ng view. Tingnan nyo naman, no? So relaxing. Ito talaga pinaka na-enjoy ko dito. Tapos makikita mo may marami rin, no, mga kasalubong na cable car. Quality naman talaga yung ano nila rito, talagang safe, hindi ka kakabahan. Kasi quality. O diba, ang ganda. Grabe, ito talaga pinaka na-enjoy ko. Saglit lang din naman, siguro mga around 20 minutes din yung tinagal nito. So, ayan ang so, dito na nga yung hangganan. Tapos, very accommodating ng mga staff dito. Pag, ano mo talaga, sasalubungin ka nila ng kaway. So, ayan, mga nakangiti lahat, mga nag-enjoy. Pag, ano mo naman dito, marami na rin makakainan dito, mga restaurants. So, ang option nga, kapag pupunta ka ng Pansipan, kung sasakay ka ng train or maglalakad ka, pero mas maganda sumakay ka ng train kasi sobrang layo at sobrang taas, ang daming baitang. So, ang ginawa ko na nga lang, sumakay ako ng train, tapos pagbaba na lang ako naglakad pagbalik. Pero pagbalik na nga lang ako naglakad, sinakitan pa ako ng paa pag-uwi. So, ang dami ng mga pagkain dito, mga food court. Pero mamaya na nga lang ako kakain pagtapos. Food pa naman. Wow, ang ganda ng view dito sa Pansipan. Naakyat tayo ng summit. Ito yung sikat na inaakyatan talaga. Ayan na yan, sinasabi ko, medyo maaga pa yan. Tanghali pa lang nito, pero tingnan nyo naman yung hamog, lalo na sa hapon, baka wala ka nang makita. Sobrang foggy kasi nga sa bundok. So, advisable talaga, makapal yung suot mo dito Grabe kalamig. So, ayan, pasyal-pasyal na nga lang around the area and pictures and videos. Napakaraming ang Pinoy talaga dito, kaya kahit solo traveler ka, hindi ka out of place. Dito ako medyo kinabahan, no, sa may Buddha na yan. Yung napapanood ko lang sa mga movie. Grabe, gantong-ganto yung mga napapanood ko sa mga movie, Yung mga gantong bahay, tapos may mga malalaking Buddha. Napakarami ko ang nakuhang video dito, pero hindi ko na nilagay lahat kasi abutin ng ilang oras. Sobrang dami kong nakuhang video dito. Napakaganda naman kasi talaga. Natuwa nga ako sa mga cactus dito. Ang gaganda nito sa personal. Dito pa lang sa Sapa, napakarami mo na mapapasyalan. Isa na nga itong sinaunang village nila. Dito mo makikita yung buhay ng mga Vietnamese nung araw. Yung kanilang culture, yung paano sila mamuhay, yung kanilang kasuotan. Basta, ang dami kong nakita rito. Hindi ko lang na-i-video yung iba. At tignan nyo naman, wrong timing. Umuulan nga yung punta talaga dito, na wrong timing. Tapos makita mo rin sila paano manahi. Basta, ito daw yung parang sinauna nilang buhay nun. Damang-damang mo dito sa village na to. Hindi na nga rin ako nagtagal dito kasi nga ang pangit ang panahon, no? Wrong timing talaga yung pasyal namin dito sa Sapa. Pagkatapos nga mag-ikot sa village, babalik na nga din dun sa city para makapagpahinga at makakain. So, kakain na nga muna ako bago magdiretso sa hotel at gutom na ang person. Tinry ko nga ulit itong egg coffee nila, saka itong malaking burger. Wala lang, gusto ko lang tikman. Yung kape talaga dito, hindi nakakasawa. Ang sarap ng kape dito sa Vietnam, promise. Kumain at namahinga nga lang ako ng konti, tapos nag-grab na nga rin ako papunta sa Katkat Village. Nakikita ko kasi sa TikTok na maganda yung Katkat Village, yung pwede ka mag-attire. Gusto ko nga yun itry. At ito nga yung pinaka-entrance nila. At dito may mga nagkukuhan ditong pwedeng magmotor, tapos pwede yung
parang e-bike na maramihan kayo. Kaso yung unang napagtanungan namin na nag-approach, grabe ang mahal maningil ng motor lang. Ang mahal nila maningil, umabot ng 200 pesos kapag ikita ay ano mo sa peso, ang mahal. So, hindi na nga kami doon dito na lang kami sa parang e-bike. Dito, nasa 25 pesos lang sa Pinas yung pamasahe. Hindi rin naman kalayuan. Parang nambubudol ba yung nakamotor. Umabot ng 200, motor lang. Dito, mura lang. 25 pesos lang isa. Safe ka pa kasi hindi ka mabasa ng ulan dito. Isa motor, mababasa ka. So, yan nga ang uso dito. Di ba pang tourist? Ang ganda ng sasakyan nila. Medyo maulan pa nga nito, kaya nagpatila muna kami ng konti ng ibang mga turista dito sa waiting area. Ang pangit naman kasi talaga magpasyal-pasyal kapag umuulan. Kaso parang ayaw talaga makisama. Sabi ko, sige, sugod na sa ulan. Gusto ko nga itong itry. So, tinry ko nga ito. 200,000 Vietnamese dong lahat. Bali kasama na yung attire, makeup, pati na rin yung hair. Okay na rin. Pwede rin naman kumuha ka ng photographer. Kaso dagdag bayad pa kung may photographer. Yung 200,000 Vietnamese dong mo sa peso, nasa 400 plus. Basta kulang 500. Pwede na rin kasi may attire na makeup at braid. At napag-alaman ko ang mura pa nga itong nakuha ko. Sa iba talaga nananaga sila ng single. At least mabait tong si ate girl na napagkuhanan ko ng attire. Nagsisipang nga ako, parang mas maganda yung off-shoulder. Pero ayaw mo na, tapos na. Yung nakita ko sa iba, ang ganda sa kanila ng off-shoulder. Tapos sana pala, kulay white na lang din. Pero okay na rin. Mabilis lang din naman. Tapos may papasok. Yan, ako na si Kagura. Wow. At ayan na nga ang aking final look. Diba? Ang ganda. Para na ako si Kagura. Medyo maulan pa nga nito, pero no choice. Hindi naman matatapos to kung hindi ako makikipagsapalaran sa ulan. Hindi naman ganun kalakas yung ulan. Ambon-ambon lang. Kaya okay na rin. Para makauwi na rin makapahinga after nitong Cat Village. Pagkatapos nga nagpalit na nga ako ng costume, nagbihis na ako at naglibot-libot, nagkape na rin. Ginabi na nga pagbalik sa may sapa. So kakain na nga muna ako bago bumalik sa hotel para isang lakaran na lang. Para pagbalik diretso pahinga na din. So dito nga ako kumain. Ito yung nakita ko may ihaw-ihaw na karaan. Parang masarap yung hotpot nila. Dalawa to magkatabi. So dito ko nga napiling kumain. Kasi parang mas okay, tas mas mura. Pagkatapos nga kumain na, mahinga na nga rin ako noon. At eto kinabukasan, pa-check out na nga. Dahil papunta na ako sa Hanoi. So, nag-breakfast muna ako dito sa hotel. Pagkatapos mag-breakfast, diretso na ako sa bus station. Kasi nga 7 AM yung biyahe ng sleeper bus. So, yun lang. So, panibagong mini vlog ko na nga lang yung pagpunta ko sa Hanoi. Kasi masyado nang mahaba tong sa Sapa. So, yun lang. Thank you for watching.